ito ay patungkol sa naranasan ko nang minsan makitira ako sa bahay ng isa kong pinsan. Naaksidente po kasi ang mga magulang ko noon at kapwa sila nasawi. Nag-iisang anak lang po nila ako, kung kaya ako po'y ulila na. Sa kagustuhan kong makapagtrabaho ay pumunta ako sa pinsang ko sa Karatig lalawigan at nakitira pansamantala. Pumayag naman siya dahil na rin sa awa sa akin. Pero hindi ko akalaing makakaranas naman ako doon ng pambihirang karanasan na mahirap po talagang makalimutan. Tabing kalsada po yung inuupahan na bahay ng pinsan ko at malapit lang iyon sa bayan. Pero yung likurang bahagi po noon ay masukal at ilang daang metro lamang ang layo ay paakyat na ng bundok. Nung mga unang araw ko po doon ay naging maayos naman ang lahat. At dahil sa nakikitira lang ako, kung kaya habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho ay ako na muna ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay para naman matuwa yung pinsan ko, lalo na at napapansin kong pagod na ito pagkagaling sa kanyang trabaho. Isang araw, habang mag-isa lang ako na nasa bahay at nagwawalis sa may bakuran, ay mayroong dumaan na isang matanda. At tuminto ito mismo sa tapat ng bakuran kung saan ako nagwawalis ng mga sandaling yon. Nang napansin ko siya, ay napatigil akong sandali at napatingin sa kanya. Nakatitig siya sa akin na para bang wala ito sa sarili niyang katinuan. Nakatulala siya at nagulat ako dahil bigla itong naglaway. Isa kaagad ang unang tumakbo sa aking isipan. Napaliw yung matandang babae. Kaya sa halip na kausapin ko pa ito at magtanong, ay binitawan ko na lang yung walis at isinandal sa may dingding at nagmamadali na akong pumasok ng bahay. Pero dahil sa nakita kong kakaibang ikinikilos na yun ng matanda, ay may kung ano na nagtulak sa akin para muli iyong silipin. Kaya lumapit ako sa may bintana at pasimple ko siyang tiningnan. At nabigla ako dahil naroon pa rin siya na nakatayo at nakatitig sa may pintuan ng bahay. At ang isa pang ikinagulat ko ay yung pagbabago ng kanyang mga mata. Pagkat nawala ang itim noon at naging puti ng lahat. At hindi man lang siya gumagalaw. Kaya bigla akong kinilabutan. Inalis ko na yung pagkakatitig ko sa kanya at isinara ko na pati yung bintana. Pumunta din ako sa may pinto at akin na rin inilak iyon. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na tumayo doon sa labas. Basta wala na siya nang muli akong sumilip pagkatapos kong makapananghalian. Yun yung unang beses na nakita ko doon yung matanda. Hindi ako sigurado kung taga-roon siya o napadaan lang. Kinagabihan nung araw ding iyon, habang inililigpit ko yung pinagkainan naming magpinsan, ay narinig kong nagkahulan yung mga aso sa di kalayuan. Hanggang sa nauwi na yung kanilang mga pagkahol sa pag-alulong. Bigla akong kinabahan. Dahil sabi sa amin ng matatanda, masama ang ipinapahiwatig ng pag-alulong
ng mga aso. May nararamdaman sila o di kaya'y may nakikita na mga masasamang nilalang. At bigla kong naalala yung matanda na nakita ko nung umaga. Kaya napalingon akong bigla sa pinsan ko at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol doon. Habang nasa harapan ako ng lababo at sinasabunan yung mga plato at baso, ay nagkwentuhan kami. Sinabi ko sa kanya yung mga kakaibang napansin ko sa matanda. Tinanong ko rin siya kung kanya bang nakikilala yon. Sinabi niya sa akin na hindi sa kanya pamilyar yung matanda. Wala pa raw siyang nakikitang matanda na ganun ang ayos at itsura doon sa kanilang lugar. Nang humarap ako sa aking ginagawa, ay nagulat ako at biglang napaatras. Dahil nakita ko talaga yung matanda na nasa harapan at nakasilip sa siwang ng mga kawayang nagsisilbing dingding at harang ng lababo. Pero sa isang kisap mata ay bigla rin itong nawala. Biglang nanindig yung mga balahibo ko sa katawan at halos hindi talaga ako makapaniwala sa aking nakita. Dahil pinag-uusapan pa lang namin siya ng pinsan ko, ay bigla na lang itong lumitaw sa aking harapan. Grabing takot talaga yung naramdaman ko. At napansin pala ako ng pinsan ko. Kaya tinanong niya ako, pero hindi naman ako kaagad nakasagot. Natulala talaga ako sandali dahil sa nangyari. At nang mahimasmasan ako, ay napatakbo ako papunta sa kanya. Kahit pa nga puno ng sabon yung mga kamay ko. Kaya napatayong bigla ang pinsan ko nang mapansin niya yung takot na aking nararamdaman. Panay ang tanong niya sa akin ng bakit, pero hindi ako makasagot. At nakatingin lang ako doon sa kung saan ko mismo nakita yung matandang babae. Hanggang sa naramdaman kong tinapik niya yung aking pisngi. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung matanda na aking ikinukwento sa kanya. Nagulat siya nang marinig yung sinabi ko at napatanong ng saan. Dahan-dahan ko namang iniangat yung isa kong kamay at itinuro sa kanya. Natakot ang pinsan ko at sinabihan ako na wag na raw ako magbibiro ng ganon dahil siya ay matatakutin. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako nagbibiro at totoong nakita ko doon yung matanda, pero mabilis ding naglaho. Nagmamadali niyang tinakbo yung pinto at siniguradong nakasara yung mabuti. Isinara na rin niya yung bintana at nagyaya na ito sa kwarto. Mahiga na raw kami at matulog. Bukas ko na lang raw ituloy yung mga hugasin ko. At ganun nga ang aming ginawa. Pumasok na kami ng silid at nahiga. Pinilit kong makatulog kahit papaulit-ulit na sumisiksik sa isip ko yung nakakatakot na itsura ng matanda. Hanggang sa nakatulog din ako. Pero bigla akong nagising nung mga madaling araw. Dahil naramdaman ko talaga na parang may humaplos sa aking binti. At nang idilat ko yung aking mga mata, ay napasigaw talaga ako sa tindi ng takot. Pagkat nakita kong nasa may tabi na ng higaan namin yung matanda. Ang haba ng mga kuko nito at nakabuka ng malaki yung kanyang bibig at tumutulo mula roon yung kanyang laway. Hanggang sa sunod-sunod kong naramdaman
yung ginawang pagyugyug sa akin ng pinsan ko. Binabangungot na pala ko. Humihingal ako ng malakas at talagang pawis na pawis. Hanggang sa panaginip ay nagpapakita na rin sa akin yung matanda. Naisip ko. At para talaga iyong totoo. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa bakuran namin at nagbabasa, ay muli kong nakita yung matandang babae na dahan-dahang naglalakad habang nakatingin sa akin. Kaya napigilan ako at napatingin din sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay nilabanan ko talaga ito ng titigan. Kahit pa medyo may takot akong nararamdaman. Hindi ko rin talaga inalis yung pagkakatitig ko sa kanya. Hanggang sa bigla na lang itong parang baliw na nagmamadaling lumapit sa may bakura namin at nagwala. Mahigpit ang pagkakahawak niya doon at malakas iyong inuuga na para bang gusto niya talaga iyong gibain. Sa galit ko ay dinampot ko yung walis tingting. Ngunit dahil sa aking pagmamadali ay ilang piraso lamang yung nahawakan ko at nahugot ang mga iyon mula doon sa pagkakatali. Lumapit ako sa kinaroroonan ng matandang babae habang nakaangat yung ilang piraso ng walis tingting at nakaamba na sa kanya. Na akin talaga siyang hahatawin kapag nagkamali siya na sugurin ako. Pero bago pa ako tuluyang makalapit, ay nagmamadali na itong lumayo at napansin ko na siya ay natakot. Kaya inilagay ko sa aking harapan yung mga tingting ng walis at akin iyong inusisa. Nagtaka kasi ako kung anong meron sa mga iyon, kung bakit tila natakot yata yung matandang babae. Pero wala naman akong napansing kakaiba. Pero hindi ko na iniwalay pa sa akin yung mga tingting na yon. At kinagabihan uli, nang marinig ko na nagsimula ng magkahulan at nung huli ay umalulong na yung mga aso, ay akin ang pinaghampas ng walis tingting yung dingding na palibot ng bahay. Nagtaka pa nga sa akin noon ang pinsang ko kung ano raw yung aking ginagawa. Kaya ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sinabi ko rin sa kanya yung aking napansin sa matanda tungkol sa walis tingting. Kaya sinabi ko na baka kontra yung mga tingting na hawak ko doon sa matanda na sa palagay ko ay isang aswang. Wala naman ang nagawa pa yung pinsang ko kundi ang gayahin yung aking ginagawa. Kung kaya, kumuha din siya ng ilang piraso. Mula noon ay hindi na po nagpakitang muli sa akin yung matandang babae. Ano po sa palagay niyo, sir? Pangontra po ba talaga yung walis tingting sa mga aswang? I-comment niyo naman po sa kung sakaling may nakakaalam tungkol dito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan mismo namin ng anak ko. Nangyari po ito, may 15 taon na rin po siguro ang nakalipas. Naganap po ito nang umuwi ako sa probinsya namin. At isinama ko yung panganay kong anak na noon po ay 11 anyos pa lamang. Napauwi po ako noon dahil sa kailangan ng asikasuhin yung lupa na minana namin mula sa aming mga magulang. Dumating kami sa bahay ng mga magulang ko ng mga bandang 3:00 na ng hapon. Pagod na pagod kami ng anak ko dahil sa biyahe at kulang na kulang talaga kami sa tulog. Kung kaya, nagpahinga na muna kami.
Ang nakatira sa bahay ng mga magulang namin ay yung pamilya ng panganay naming kapatid. At doon nila kami pinatulog sa isang kwarto sa itaas. Di ko alam kung ilang oras na akong nakatulog noon, pero natatandaan kong katabi ko yung anak ko noon. Nang bigla na lang akong nagising dahil sa malakas na pagsigaw ng anak ko. At sinabi niyang nakakita umano siya ng aswang. Kita ko yung matinding takot sa kanyang mukha at umiiyak na nga ito. Nang tanungin ko siya ay itinuturo niya yung bintana na nasa harapan namin. Doon daw niya nakita yung aswang. Maya-maya ay dumating na rin yung iba kong mga kapatid at yung mga pamangking ko. Tinanong ko sila kung mayroon pa bang aswang sa baryo namin dahil sa nakakita nga ang anak ko. Sinabi naman ng mga kapatid ko na wala na. Matagal na raw umalis sa lugar namin at nagpamaynila. Noon kasi ay mayroon talagang isang pamilya sa baryo namin na pinaniniwalaang may lahing aswang. Nagtanong akong muli sa mga kapatid ko at aking sinigurado dahil nga nakita ito mismo ng aking anak. Sinabi naman nila na baka naalimpungatan lang daw yung anak ko o kaya naman ay hayop lang yung kanyang nakita at hindi aswang. Pero ipinagpipilitan talaga sa akin ng anak ko na aswang talaga ang nakita niya. Kinausap ko na lang ito at inalo. Sinabihan ko rin ito na wag na lang umalis sa aking tabi. Kinagabihan ay dumating pa yung isa naming kapatid at kasama din ito yung kanyang pamilya. Bali ito yung pangalawa sa aming magkakapatid, habang ako naman ay yung pangatlo. 7 kaming lahat at malawak yung lupa na naiwan sa amin ng aming mga magulang. At yun ang dahilan kung bakit nagtipon-tipon kami para iyon ay pag-usapan. Pero panay ang kalabit sa akin ng anak ko na hindi ko naman masyadong pinapansin dahil kasalukuyang kausap ko noon yung panganay naming kapatid. Hanggang sa hindi na ito nakatiis at tinarap talaga ako. Sinabi nito sa akin ni yung pangalawa naming kapatid at yung panganay na anak nito yung kanyang nakita na nakakapit dun sa bintana at nakakatakot umano ang kanilang itsura. Dahil doon ay napaisip ako at sinaway ko yung aking anak. Pinagalitan ko ito at pinagsabihan na sumusobra naman na yata. Pinaupo ko siya sa isang tabi kasama ng iba niyang mga pinsan at sinabi kong mamaya na uli kami mag-usap. Nang nag-uusap-usap na kami magkakapatid ay ayaw pumayag ng pangalawa sa napagkasunduan ng karamihan na paraan ng paghahati sa lupa. Katwirang kasi nito ay malaki na ang kanya naging hirap at puhunan. Marami na siyang naitanim na produkto doon. May mga mamahaling kahoy at marami ng punong kahoy na namumunga. At nang hindi pumabor ang karamihan sa gusto nitong mangyari, ay nagalit ito at nagpanta. Ako naman, noong mga oras na iyon, ay nakikinig lang. Tumayo ako at aking isinara yung pinto dahil ayokong marinig ng mga bata at iba pang naroon yung pinag-uusapan namin. At nagsisigawan na kasi sila. Hanggang sa nakita ko na lang na biglang nag-iba ang kanilang mga itsura. Nasindak talaga ako ng sobra at napasandal na lang sa dingding. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Paano nangyari na naging aswang na silang lahat? At narinig kong napasigaw ng ubod lakas yung aking anak sa labas ng kwarto. Kaya nagmamadali kong binuksan yung pinto at pinuntahan ko ito. Nakita ko yung aking mga pamangkin na nagsipagpalit na rin ng mga anyo at kanilang tinatakot
yung aking anak. Kanila itong pinapalibutan at nilalabasan ng dila habang nakataas yung kanilang mga kamay na ipinapakita yung matutulis nilang mga kuko. Sa galit ko ay hinawi ko ang mga ito. Sinalya ko sila at sinigawan. Nang makuha ko ang aking anak ay bumalik ako sa silid at pinagsisigawan ko rin silang lahat. Nagalit ako dahil sa naglihim sila sa akin at nalagay pa sa panganib yung buhay namin mag-ina. Lumapit sa akin yung pinakapanganay namin at pinakalma ko. Sinabi nitong wala naman daw akong dapat na alalahanin dahil nakakakilala pa naman sila. At nangako siya sa akin na walang sino man na naroon ang maaaring gumalaw sa amin ng anak ko. Pero nailabas ko na noon yung aking pocket knife mula sa bag at hawak-hawak ko na. Naisip ko talaga noon na bahala na. Hindi talaga ako papayag na may mangyaring masama sa anak ko. Inawat ako ng mga kapatid at ipag ko. Sinabi nilang magiging maayos ang lahat. At siniguro din nilang walang maaaring makapanakit sa amin. At totoo pala ang nakita ng anak ko. Pagkatapos na magkasundo kaming lahat, ukol sa kung papaano hatiin yung lupa, ay di na kami nagtagal pa ng kahit isang araw doon at bumalik na kami ng anak ko sa Maynila. Sinabi kong ibibenta ko na lang yung lupa ko at kanila na lang ipadala sa akin sa Maynila yung bayad. Kung sino man sa kanila ang bibili. Mula noon ay hindi na talaga ako umuwi sa amin. Tama na nagkakausap kami sa cellphone. Bali personal ko po itong karanasan. Binata pa at lumaki din sa probinsya. Pero ang karanasan ko ay hindi sa probinsya namin sa Visayas nangyari, kundi sa isang lalawigan dito sa Luzon. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong lugar bilang respeto na rin po sa mga taga roon. Dahil naniniwala akong hindi naman talaga mga aswang ang mga taong naninirahan doon. May kahirapan po kasi noon ang pamumuhay namin sa probinsya. Kung kaya napilitan akong sumama sa tiyuhin ko nang siya ay lumuwas. Sabi ko pa sa kanya, kahit anong trabaho ay papasukin ko. Basta, huwag lang iligal. Natuwa siya sa akin, kaya naman isinama niya ako. Natatandaan kong ipinangutang pa nga namin nila nanay yung ipinangpamasahe ko. Yun yung unang pagkakataon na makakabiyaya ko ng malayo. Lagi lang kasi akong nasa bukid simulat sa pool. Yun din ang unang pagkakataon na mawawalay ako ng matagal sa aking pamilya. Mahirap, pero kailangan kong gawin para makatulong sa mga magulang at kapatid ko. Nang dumating kami sa aming destinasyon, ay hindi naman ako gaanong nanibago. Dahil yung pinunta namin ay nakakahawig yung aming probinsya. Hindi magkakalapit ang mga bahay at maraming punot mga halaman. Ang una kong naging trabaho ay naging boy ako sa isang mag-anak na ang pangunahin nilang negosyo ay paghahalaman. Mababait naman sila at hindi ako itinuring na iba. Ang swerte ko nga dahil mababait yung dalawang matanda na parang anak na ang turing nila sa akin. Tapos, yung mga anak naman nila
Como mas matanda sa akin, ay itinuring nila akong nakababata nilang kapatid. Pero syempre, di katulad ng ibang bata na walang ginawa kundi ang maglaro. Ako ay may mga gawaing dapat na matapos sa araw-araw. Kaya nakapagpapadala ako sa amin. Sa mura kong edad, ay malaki na ang naging pakinabang sa akin ng mag-anak ko. Nagawang makapag-aral ng mga kapatid ko dahil sa akin. At nakapagpundar ng mga alagang hayop ang mga magulang namin. Ayos na sana ang lahat. Kontento na ako sa tinatakbo noon ng buhay ko. Nang bigla iyong magbago sa isang iglap. Naging mainitin ang ulo ng dalawang matanda. Bigla silang naging masungit at nagbago yung paraan ng kanilang pakikitungo sa akin. Biglang nag-iba yung pagtrato nila sa akin. Kahit yung kanilang mga anak ay nag-iba na rin. Nagsimula lang ang lahat ng iyon isang araw matapos nilang daluhan yung kasalan ng isa nilang kaanak doon sa kabilang bayan. Hindi na pumasok pa sa paaralan yung dalawa nilang anak. Lagi lamang silang nakakulong sa kwarto. Gusto ko na sanang kausapin ang tiyuhin ko noon. Kaya lang, tanging telegrama ang paraan noong mga panahong iyon para makausap ko siya. At hindi pa ako marunong. Malayo kasi mula sa amin yung pinagtatrabahuan niya. At nagtaka talaga ako noon dahil 2 araw nang walang nagluluto sa bahay. Ako nga ay nagtiis na lamang na puro itlog ang aking ulam. Kung hindi prito ay nilaga. Pagkat wala pa naman akong gaanong kaalaman pagdating sa pagluluto noon. Kaya naisip ko na hindi kaya sila nagugutom. Dahil literal na nagkulong lang sila sa kani-kanilang kwarto. Base sa obserbasyon ko. Pero kahit ganon, ay ginagawa ko pa rin sa bawat araw yung dapat kong gawin. Dahil nakasanayan ko na talaga iyon at kabisado ko na. Pero medyo nanibago talaga kasi ako. Parang napakatahimik ng bahay. At yung masigla at masayang aura nito dati ay bigla na lamang nawala. Kaya minsan, habang nagtatrabaho ako, ay hindi ko maiwasang hindi mapaisip sa kung ano pa talaga ang nangyayari noong mga panahong iyon. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kwarto, ay narinig kong biglang nagkaingay yung mga alaga naming manok doon sa likod bahay. Pero hindi ko gaanong binigyan niyon ng pansin dahil naisip kong baka napagkatuan na naman silang habulin ni Tagpi. Ito yung alaga naming aso. Pero kinabukasan ay nagulat talaga ako nang makita kong pati si Tagpi ay nakahandusay na sa lupa na wala ng buhay. Kasama ng ilang pirasong mga manok. Nagkalat ang mga balahibo at dugo sa lupa. Gayon din yung ibang bahagi ng kanilang mga laman loob. Gusto ko sana silang kausapin pero dahil sa nag-iba na nga ang kanilang pag-uugali at pagtrato sa akin, kung kaya minabuti kong manahimik at gawin na lang yung mga trabaho ko sa bahay. Naisip ko na lang na total naman
ay dahil doon kung kaya nila ako pinapasweldohan. At yun naman talagang dahilan kung bakit ako naroon sa kanila. Isang gabi habang nagpapahinga na ako dahil katatapos lang kumain, ay narinig kong may pintong nagbukas. Kaya naisip ko kaagad na sa wakas ay mayroon nang lumabas sa kanila. Pero dahil nga sa pagiging masungit nila, kung kaya pinigilan ko ang aking sarili. Kahit na gustong gusto ko na sanang makipag-usap at kamustahin sila. Ang ginawa ko dahil na rin sa kasabikan, pagkat kahit paano ay naipadama naman talaga nila sa akin na naging kabahagi ako ng kanilang pamilya, ay lumapit ako sa may pintuan ng silid ko. Ang plano ko ay kahit silipin lang kung sino sa kanila yung lumabas, para naman makita ko, dahil namimiss ko na rin sila. Pero bigla akong nagulat at talagang nagtaka nang makarinig ako ng mga yabag na parang papunta iyon sa aking silid. At hindi lang iyon, kasabay pa noon ay nakarinig din ako ng kakaibang tunog na hindi ko nga matiyak, na para bang nakakatulad ng isang tao naghihiling, na para bang mayroong tubig sa lalamunan. Basta nakakatakot yung tunog na yon. Ang hirap kasing ilarawan. Pero may tunog din silang ginagawa na madali kong may papaliwanag. At iyon ay yung pagsinghot nila, na kung iisipin ko ay para silang sumisinghot-singhot sa hangin, na hindi ko alam kung ano ba talaga ang kanilang inaamoy. Dahil doon ay hindi ko na lang itinuloy yung plano kong pagsilip. Sa halip ay ikinandado ko pang mabuti yung aking pinto at itinulak ko yung lagayan ko ng damit at iniharang. Dahil sa ginawa ko ay lumikha naman iyon ng ingay, at naramdaman kong umalis na iyon, na para bang kung iisipin ko ay umalis na nang malamang gising pa ako. Parang ganon yung aking pagkakaintindi sa pangyayari. Hindi ko alam kung sino sa kanilang mag-anak iyon, pero kahit sino pa sa kanila iyon ay talaga namang natakot ako. Kaya nasabi ko sa aking sarili noon na mayroon talagang nangyayaring hindi maganda sa loob ng bahay. Pero kung ano iyon ay hindi ko pa masabi noong mga oras na iyon. Dahil sa takot ay pinaglabanan ko talaga ang antok. Ayaw ko sana talagang matulog dahil sa baka ano pa ang mangyari sa akin. Pero hindi ko rin iyon kinaya. Hindi ko na rin namalayan pa na nakatulog rin pala ako, at nagising na lang ako ng malimpungatan nang magkamalay ako nang bumukas yung bintana. Buti na lang at mayroon iyong harang na bakal. Pero sa sobrang takot ko talaga na naramdaman ay talagang napasigaw ako, dahil nakita ko yung braso nila. Kitang-kita ko na pilit akong inaabot ng dalawang aswang. Kaya mabilis akong napabangon at napaatras. At doon ko na nalaman kung ano talaga ang masamang nangyayari sa bahay. Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng aswang, na kahit kasi madalas kong naririnig yan doon sa amin,
ay hindi ko naman naranasan doon sa Negros. Nakakatakot ang itsura nila. Tao pa rin naman ang kanilang itsura na nakilala ko pa nga kung sino sila. Pero mabalasik ang kanilang mga muka at nakapagtatakang mabilis silang kumilos, gayong hindi naman na ganun gumalaw yung dalawang matanda. Tapos yung mga mata nila, animoy may namuong mga dugo na pareho pa silang nakaangil sa akin. Nagmakaawa ako sa kanila na aking binanggit yung kanilang mga pangalan. Pero para silang mga baliw. Para silang mga wala sa katinuan. At para din silang mga bingi sa mga sinasabi ko. Buti na lang talaga at namalayan ko iyon. Dahil kaya talaga nila akong abutin. Naisip kong siguro ay hindi ko pa talaga oras noon. At nang mapansin din siguro nila na imposible nang maisagawa yung maitim nilang balak, ay umalis na rin sila at iniwan ako. Pakiramdam ko ay para akong himatayin nung mga sandaling iyon. Hindi na ako natulog pa mula noon hanggang sa mag-umaga. Nabuhayan ako at naiyak talaga sa sobrang saya nang marinig ko na yung pagtilaok ng manok. At di nagtagal ay sumilip na rin yung araw. Pero nanatiling tahimik pa rin yung bahay. Naisip kong kailangan ko nang makaalis mula doon. Pero nanatili pa ako ng ilang oras sa aking silid. Na akin talagang pinakiramdamang mabuti kung mayroon bang nasa labas. At nang maisiguro kong nasa silid nila silang lahat, ay saka ako nagmamadaling lumabas naman ng aking kwarto. At agad kong tinungo ang pinto palabas ng bahay. Halos ayoko nang lumingon pa nang makalabas ako ng bakuran nila. At gamit ang naipon kong pera ay akin na lang ipinagtanong-tanong kung paano ako makakarating doon sa lugar na pinagtatrabahuan ng tiyuhin ko. Katawa naman ng Diyos ay natuntun ko iyon. Nang ikwento ko sa kanya yung nangyari, sabi niya, baka nawaan lang daw yung mag-anak nang tumalo ang mga ito sa kasalan. Dahil kilala niyang mababait talaga ang mga ito at walang dahilan para mag-iba na bigla ang kanilang pagtrato sa akin. Naisip kong tama naman talaga ang tiyuhin ko. Mababait talaga sila. Kung kaya nga maging ako ay nagtaka talaga kung bakit bigla naman silang nagkaganon. Mayroon po nililigawan noon ang kapatid ni Mama na si Tio Narding. At ito ay taga-ibang bayan. Na may kalayuan po talaga ang lugar ng babae mula sa kanila. Noong mga panahong iyon ay hindi pa gaano uso ang sasakyan doon sa kanilang lalawigan. Na kung meron man silang nakikita ay mangilan-ngilan lamang at mabibilang talaga sa daliri. At wala pang mga pampasahero noon. Pawang mga pribado lamang. Kung hindi naman, ay mga truck na ginagamit sa pagdi-deliver ng iba't ibang produkto. Kaya ang tao noon sa kanila ay sanay talaga sa malalayong lakaran. Kung minsan naman ay kalabaw o di kaya'y kabayo ang kanilang
sinasakyan. At ang kapatid ni Mama ay may inaalagaang kabayo noon. Paalaga ito sa kanya ang kanilang tiyuhin. At iyon ang kanyang ginagamit sa panliligaw. Ayon sa kwento ni Tio Narding, nang minsan siyang magpuntang muli sa bahay ng kanyang nililigawan, ay may nakasabay siya na taga-roon lang at kababaryo ni Mila. Ito yung dalaga na kanyang pinopormahan. Nung huli ay nalaman pa niyang magkababata pa ang mga ito. Nang dumating siya ay hindi naman na nagtagal pa yung lalaki. Umalis din daw ito kagad. Natinanguan lang daw siya nito nang siya ay makita na naninigarilyo sa labas. Gumanti lang naman daw siya ng ngiti dito at kanya pang initian bilang pagpapakita na hindi siya galit. At hindi naman talaga iyon binigyang pansin ni Tio Narding. Sabi pa niya, hindi rin siya nailang o nabahala. Naisip niyang bahala na kung sino sa kanila ang siyang mapipili. Katwiran pa niya, kung hindi ukol ay hindi bubukol. Na ang ibig niyang ipakahulugan, kung hindi para sa iyo, kahit anong pagsisikap at pagpupumilit mang gawin, ay hindi talaga mapapa sa iyo. At si Tio Narding, ayon na rin sa paglalarawan ng nanay ko, ay talagang mabait. Pasensyoso ito at napakalawak ang kanyang pangunawa. Pero maprinsipyo talaga itong tao. Pumasok na siya sa bahay at bumati ng isang magandang gabi sa mga naroroon. At nag-usap na sila ng kanyang nililigawan. Nang magpaalam siya ay gabi na. Hindi nga tiyak ang eksaktong oras nung mga sandaling iyon. Pero ginabi na talaga siya ng gusto. Dahil sa napasarap ang kanilang naging pag-uusap. Wala namang problema. Dahil sa may dala naman siyang flashlight. At sanay na rin naman itong lumakad ng gabi. Nang nakaalis na siya sakay ng kanyang kabayo, ay hindi niya pinatakbo ang alaga. Sa halip ay malumanay lang umano ang ginawa niyang pagpapalakad dito. Ayaw niya kasing puwersay nito at baka naman masyado nang mapagod. Dahil kanya na itong pinatakbo nung siya ay papunta pa lamang. Pagkukwento pa niya, pasipol-sipol pa siya habang binabaybay yung daan. Nang biglang mayroon siyang narinig na sumisingit sa pagitan ng kanyang ginagawang pagsipol. Pero nagpatuloy lang umano siya at hindi nagpahalata. Ngunit medyo hininaan niya ng kaunti yung kanyang pagsipol. Nais niya kasing masiguro kung tama nga ba ang kanyang narinig. Dahil parang huli talaga iyon ng aswang. At sa ikalawang pagkakataon ay muli nga niya iyong narinig. At hindi nga siya nagkamali. Huli nga talaga iyon ng aswang. Dahil doon ay naging mas alerto pa siya. Aminado siyang nakaramdam din ng kaunting kaba pero hindi siya nagpadaig sa takot na kanyang naramdaman. At habang nagpapatuloy siya ay napapansin niyang sumusunod iyon sa kanya. Kaya naisip ni Tio Narding na talagang siya ang pakay nito at hindi basta napadaan lang. Ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang pagsipol habang patuloy na naglalakad yung kanyang kabayo. Patay mali siya lang siya. Pero nakahanda na sa anumang pwedeng mangyari.
nang bigla na lang huminto ang kanyang kabayo at ayaw nang magpatuloy pa. Kahit na anong utos niya dito gamit ang kanyang mga paa, ay ayaw talagang sumunod nito. Bahagya pa nga niya itong hinagupit sa tagiliran upang mapilitang sumunod. Pero ayaw talaga. At sa halip na umabante ay umaatras pa ito. Kaya kinutuban na siya ng hindi maganda. Naalala niyang bigla yung ibinahaging kwento ng kanilang lolo tungkol doon, na kapag ang kabayo ay biglang kumilos ng ganon, ay siguradong mayroong masamang elemento na humaharang sa dinaraanan nito. Ayon kay Tio Narding, talagang nanindig ang kanyang mga balahibo nung mga sandaling iyon. Pero pinaglabanan niyang pilit ang takot, kung kaya hindi siya nalito o nataranta. Ginawa niya yung turo sa kanya ng kanilang lolo, kung kaya mabilis siya naglabas ng lighter. Sinaunang lighter ito na isang sikat na brand noong mga panahong iyon na nilalagyan ng fluid, at ito ay windproof. At nang magsindi na iyon ay agad niyang inilapit sa buhok ng kabayo na nasa gawing batok nito. Mabilis na umalingasaw ang mabahong amoy ng sunog na balahibo nito, at bigla na lamang tumakbo ng ubod bilis yung kabayo. Kumapit siya ng mabuti sa renda nito, pagkat noon lang niya ito nasakyan ng ganong kabilis ang ginagawang pagtakbo. Pero hindi pa rin siya napanatag, dahil kanya pa rin naririnig ang huni ng aswang, na malakas ang kanyang kutob na sinusundan pa rin siya nito, hanggang sa masapit na nila yung ibabaw na bahagi ng burol na malapit na sa kanilang bahay. At biglang huminto yung kabayo. Sumigaw si Tio Narding at humingi ng tulong, dahil ramdam niyang sinundan pa rin siya ng aswang, at alam niyang nasa paligid lamang ito. Kung kaya nga biglang huminto na muli yung kanyang kabayo. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang napayuko nang maramdaman niya yung malakas na hanging dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo. Pabilis na niyang binunot ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang bewang sa harapan, at agad iyong pinaputok pa itaas. Umalingaw-ngaw yung malakas na putok noon, kung kaya lalo nang nagmadali ang kanyang mga magulang at kapatid. Kwento pa ni Mama, panay na raw ang sigaw ng kanilang ina at alalang-alala kay Tio Narding. Ang tatay naman daw nila ay hinugot na lang ang itak nito na nakasabit sa dingding, at hindi na itinali pa sa bewang kasamang lalagyan nito. Basta kanya na lang daw hinugot iyon dahil sa pagmamadali. Nang malapit na sila kay Tio Narding, ay nakita nila itong tila may inaasinta sa itaas, na siya ay nakatingala at itinututok ang kanyang baril. At paulit-ulit daw nitong binibigkas ang katagang aswang. Ngunit nang tuluyan na silang makalapit sa kanya, ay tumigil na rin ito at sinabing na wala na yung aswang. Nang nasa bahay na sila, ay ikinuwentong lahat ni Tio Narding ang nangyari at kung paano siya sinundan ng aswang. Matapos na mangyari iyon, ay ipinagpatuloy pa rin naman ni Tio Narding yung kanyang panliligaw. Yun nga lang, ay lagi na siyang may mga kasama sa pagpunta roon. Kung minsan nga, maging ang kanyang ama ay sumasama. Hanggang sa mapasagot na ni Tio Narding si Tia Mila
at kalaunan ay namanhika na sila. Nagkatuluyan sila ni Tio Narding. Nung huli ay nalaman nilang yung kababata ni Tia Mila na karibal ni Tio Narding ang tumambang at tumabol sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Tia Mila at ng kanyang mga magulang dahil sa kilalang aswang ang angkan nito doon sa kanilang lugar. Dahil naman doon ay sinisinimando ang kanyang ina, bunga ng kanyang pagkakabigo na mapaibig si Tia Mila. Dahil ang kanilang ina umano ang dahilan ng kanilang pagiging aswang. At dahil doon, kung kaya lahat ng kanyang ligawan ay hindi siya tinatanggap. Si Mando ang siyang naging karibal noon ni Tio Narding. At ito rin yung pinaniniwalaan nilang aswang na nanambang at tumabol sa kanya. Usap-usapan pa sa baryo nila Tia Mila na bigla na lang namatay ang nanay nila Mando at kasabay din noon yung kanyang pag-alis sa kanilang lugar. Kaya hinala ng marami, ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, na mayroon itong ipinakaing kontra sa matanda, kung kaya bigla itong nagkasakit at namatay. Matapos mamatay ang kanilang ina, ay isa-isa na ring nagsialisan ang mga kapatid ni Mando doon, at mula noon ay natahimik na ang kanilang baryo. Dati-rati kasi ay lagi na lang may mga nangyayaring kababalagan at palagi may mga nagkakasakit ng biglaan at namamatay. Bukod pa sa mga nararanasan nilang pagpapakita mismo ng aswang na nag-iiba-iba ito ng anyo. At iyon na nga, nang tuluyan ng mawala doon ang pamilya nila Mando, ay natahimik na ang kanilang baryo. At hindi na rin sila nakakakita pa ng mga hayop na may pambihirang laki kaysa sa karaniwan. At natigil na ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanilang mga kababaryo.